bagay na nakaka-contribute ka sa team mo para sa bansa mo. Ang istorya ng buhay ko, nanggaling lang sa maliit na isang bata na nangarap na maging isang basketball player na mapunta sa PBA. Yun lang yung Gary David. Dahan-dahan. Raiders time coming from 21 down. It's 32 now for El Granada. Ginagsagang El Granada dahil sa tila pagsabog niya ng punto sa tuwing tatapak sa hardcourt. At tinawag ring Mr. Pure Energy dahil sa liksi at bilis. Diyan ang double board batang Pia shooting guard na si Gary David. Very proud ako sa sarili ko na nakamit ko lahat ito na alam ko na galing sa paghihirap ko. Nagsimula bilang intramural player sa Lyceum of the Philippines University na kasama at dinala ang eskwelahan sa 3 runner-up finishes sa NCAA. Hanggang sa marating ni Gary ang PBL o ang Philippine Basketball League. Lyceum, hindi sa minamali ka rin Lyceum, pero wala sa sarabal ng basketball eh. And yet, nag-drive ka, umangat ka. Ano mo ginawa? Malaking bagay kasi yung team mo laging nasa finals eh. Kumbaga yung scout, sabi, sino ba mga taga-Lyceum na yan? Ba't laging nasa finals yan? Siguro doon na dumating yung mga scout at na-scout ako. Pero dahil sa laking probinsya at mula sa isang eskwelahan na di karaniwang pinanggagalingan ng mga maraming basketballista, tila lumusot pa rin siya sa butas ng karayom para maabot lang ang pangarap na makapasok sa PBA. Imbis kasi sinama ko siya bilang ika-6 sa 2004 PBA draft, gaya ng inaakala ng maraming eksperto, naging panghuli siya. Hindi ba parang nakaka-discourage sa isang player na alam mo na matulong ka, nagawa mo ng lahat, and yet yung mga tao, hindi ka binibigyan ng respeto na nararapat sa isang basketball player ng kalibre mo? Eh siyempre kahit pa paano, iniisip mo rin yun eh. Pero para sa akin, makatungtong lang ako dito sa PBA, talagang gagawin ko lang para makilala ako. Pero kasi nung nag-MVP ako sa PBL, ayun na yung ayun na yung hudyat eh. Ayun na yung hudyat na talagang magpapadrop na ako. Alam mo naman ang Diyos na may plano sa akin, may kukusan. Basta akong tinala ko. Pag meron akong naka-step ako at napunta ako sa PBL, gagawin ko lang para makilala. Hindi naman niya pinalampas ang oportunidad pagpasok sa liga. Umakot siya ng iba't ibang awards. Most Improved Player, Comeback Player of the Year, at Best Player of the Conference. Napabilang rin siya sa Medical First Team at All Defensive Team. Sa kabila nito, may mga nagdududa pa rin sa kanya. Gaya nung nangyari noong 2011-2012 season nang dalhin niya sa quarterfinals ang noy-kupunan niyang Powerade Tigers. Merong isang reporter na nagsabi na no chance in hell natatalunin ng Powerade yung Bimig ng twice. Parang Yamadong talaga. Oo, 8 straight sila, winning streak. Katas kami, parang galing na kami number 8, di ba? Siyempre, last kami. Di nila kami binigyan ng chance eh. Ngayon, nung tinalo namin nung game 1, talagang sinasabi pa, no chance in hell pa rin talaga. Dahil hindi daw namin madadalawan yung gimmick. Ginamit itong motivation ni Gary na umiscore ng 32 at 37 points back-to-back. Pinay ko sa personal challenge kaya yun. Diba, parang nag-peak na lang eh. Lahat ng bitaw ko parang hanggang ng patay na eh. Gary David with 32! He's looking at his hands. My hands are so hot! Ayun yung talagang game na hindi ko makakalimutan dahil ayun yung alam kong game na nagbigay sa akin ng pangalan eh. Ngayon, kilala na si Gary bilang isa sa pinakamatinding scorers sa PBA. Ano yung isang ingredient na yun na dinala ni Gary sa kanyang, para matupad yung panaginip? Siguro, ang nagawa ko talaga sa sarili ko, alam ko yung disiplina ko sa sarili. Yung paglalaro ko ng basketball, talagang inaano ko sa puso ko eh. Parang willing ako matuto. Every time na maglalaro ko, nag-challenge ko sa sarili ko. Tapos yung hard work, yun talaga eh. Ang galing na pinapakita niya gabi-gabi sa PBA ay dahilan kung bakit isa rin siya sa mga napiling makasama sa Gilas 2, ang national team. Napili ako ni Coach Scott, walang duda, wala akong sinabi sa kanya na Coach, game ako dyan. Talagang sasakripisyo ko lahat para lang makapaglaro dyan. Ano nga pa kaya ang kaibahan ng paglalaro sa PBA at paglalaro para sa national team? Kakaiba, sa PBA, i-score ako ng 20, 25. Parang ordinaryo. Parang ordinaryo lang eh. Pero sa national, umiscore ka ng 7 points, 5 points. Ang laking bagay.
ang laking bagay na nakaka-contribute ka sa team mo, para sa bansa mo. Tapos, last minute, ikaw yung ibibigay ni coach yung responsibility na ikaw yung tumira ng game winning o yung mga crucial na basket. Talagang napakalaking bagay para sa akin. Malayo na nga ang narating ni Gary, pero may isang bagay pa rin siyang inaasam-asam sa kanyang karera. Sa akin, sa career ko, kulang na kulang talaga yung championship eh. Hindi pa ako nakatikim ng champion dito sa PBA. Kung nakarating ako ng 2 finals, diba, ayun pa yung goal ko. Makuha yung championship ko, yung kauna ng championship dito sa PBA. Malaking hamon man at responsibilidad na nakaatang sa kanya. Lahat ng ito, buong pusong hinaharap ni Gary. Ano pakapang na yan, Gary? Marami ka lang ba sa makakakuha ba sa pinakarakas sa dyan? Yun nga, para sa akin kasi, mas bilib ako sa player na matapang kasi sa player na magaling. Kasi ang player na matapang, nag-i-improve yan eh, gagaling yan eh. Pero yung player na magaling, tapos pa walang tapang, pagdating ng mga endgame, maduduwag, nakawala yung galing niya dahil nawawala yung tapang niya, natatakot siya. At tapang ni Gary, isa lang daw ang pinanggagalingan. Ang iisang dahilan kung bakit siya nagpupursige sa kanyang larangan, ang kanyang pamilya. Alam ko yung basketball, siya yung magbibigay sa akin ng, at mabibigyan ko ng magandang buhay yung pamilya ko. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon eh. Kaya malaking ano talaga sa akin. Talagang sila yung nagbibigay talaga ng inspirasyon sa akin. Tsaka sila yung nagbibigay ng lakas. Baka, ayun eh, kaya pagkatapos ng practice, uwi na ako ng bahay. Mag-aalaga na ako ng bata, di ba? Si Gary David dito sa Sports Pilipinas. Isang istorya ng inspiration at saka pinatunayan mo na kahit na intramural player ka, Oo. pwede kang makarating. Oo, pwede. Kung nagtatanong ko ng intro sa araw, di ako makarating-rating. Salamat.